Mga kaibigan, welcome sa panibagong edisyon ng aking Trivia Time. Ngayong araw, pag-uusapan nga pala natin ng 5 sa mga tradisyonal na pamahihing Pilipino at kung ano ang kanilang mga purpose. Una-una na dyan mga kaibigan, ang huwag kang matutulog o hihiga ng basa ang buhok. Ito ay isa sa mga pamahiin ng mga lolo't lola natin na kapag natulog ka daw ng basa ang buhok, ay pwede ka daw mabulag o masira ang buhok mo. May katotohanan naman po yung mga yon. Pero base sa aking ginawang kaululang pananaliksik, ang totoong purpose po kaya hindi tayo pinapatulog ng basa ang buhok. Kasi po, mababasa po ang unan. Sino pa naman makakatulog kapag basa ang unan, di ba? Ang masama pa, kapag hindi gaano mabango yung shampoo na gamit mo, may tendency pa na bumaho yung pundan ng unan. Yun po, no? Kaya iwasan po natin matulog ng basa ang buhok para hindi mabasa o bumaho yung mga unan natin. Pangalawa, huwag kang magwawali sa gabi. Ito ay isa sa mga very common na pamahiin. Na huwag po tayo magwawali sa gabi kasi lalabas daw po ang swerte. Ito rin ho ay may katotohanan. Pero base sa aking pananaliksik, kaya lang naman tayo bawal magwali sa gabi. Kasi kapag nagwalis ka sa gabi, wala ka nang wawalisin sa umaga. Kasi nawalis mo na, ano pang wawalisin mo? Kaya ho, yung mga lolo't lola natin nung araw na masisipag, binan po nila yung pagwawalis sa gabi. Kasi ho, nababawasan yung tatrabahuhin nila sa umaga. Eh masisipag nga sila, di ba? Kaya ho, ganun. Yung pagwawali sa gabi, mula sa pagiging panukala, naging pamahiin ho siya na hanggang ngayon dinadala pa ng mga Pilipino. Pangatlo, bawal magtahi sa gabi. Itong pamahiin na to, sabi ng matatanda, bawal ka daw magtahi sa gabi. Kasi nagdudulot daw ito ng kamalasan o misfortune. May katotohanan din naman po yun. Pero itong pamahiin na to, panahon pa to ng mga lolo't lola natin. Nailathala itong pamahiin na to noong mga panahon hindi pa masyado uso ang light bulb o mga gasera pa lang ang gamit. Ginawa talaga nila itong pamahiin na to kasi napakasimple lang ho ng sagot. Mahirap ho kasi manahin ng gabi. Biruin mo, gabi ka mananahi. Ang dilim-dilim tapos gasera lang yung gamit mo. Paano mo makikita yung tinatahi mo, naka-dim lights ka lang? Ni magsulot ng sinulid sa karayom, ang hirap eh. Lalo na kung may edad ka na at malabo na ang paningin mo. Hindi ka na makakatahi ng maayos. Yung mga mangkukulam na lang yata yung gumagamit ng karayom at sinulid sa gabing madilim eh. Alam mo yun, yung nagtutusok-tusok ng karayom sa manika pag may kinukulam. Ganun ho yun. Nakasanayan na lang ho nating mga Pilipino na hanggang sa panahon to, dala pa rin natin yung pamahiin na yun. Pangapat, bawal matulog na nakatapat sa salamin. Ito namang pamahiin na to, ayon sa matatanda, huwag daw matutulog na nakatapat sa salamin. Kasi makukulong daw dito ang iyong kaluluwa. May paniniwala pa na portal daw po ito ng mga masasamang enerhiya. May katotohanan din naman po yun. Hindi ko naman po yung kinukontrahan. Pero isa din po sa mga dahilan kung bakit bawal tayo matulog na nakatapat sa salamin. Lalo na ho kung hindi naman tayo kagwapuhan o kagandahan, baka bangungutin ho tayo kapag nakita natin yung sarili natin sa salamin bago tayo matulog. O di kaya sa kalagitnaan ng tulog mo, bigla kang magising, makita mo yung sarili mo. Magulat ka, bigla mong akalaing may halimaw kang kasama sa kwarto. Which is ikaw din naman yun. Pagmumulan pa yun ng takot, kaibigan. Kaya yung matatanda, ipinagbabawal ng matulog na nakatapat sa salamin. Kasi baka makita nila yung sarili nila, matakot. Pagmulan pa ho ng atake sa puso yun pag nagkataon. Panglima, bawal magbayad ng utang sa gabi. Itong pamahiin ho na ito, ayon din sa matatanda, bawal ho daw magbayad ng utang sa gabi. Kasi pinaniniwalaan na magdadala daw ito ng kamalasan, kahirapan at kawalan ng pera. May katotohanan naman po ito. Pero ayon sa aking kaululang pananaliksik, isa ho sa mga dahilan kung bakit naipatupad itong pamahiin na ito. Kasi nung araw, nung panahon ng mga lolo at mga ninuno natin, lalo na ho sa mga taong hirap magbayad ng atraso o utang, isa ho sa mga alibay nila sa mga pinagkakautangan nila. Kapag daw nagbayad siya ng utang sa gabi, mamalasin daw ho siya. Na kahit umaga mo sila singilin, hindi naman magbabayad yung mga ungas na yan. Pero dahil magaling magpalusot yung nangutang, dahil nga daw pamahiin, itong ogag na naniningil, naniwala naman. At dahil nga effective yan sa mga nangungutang, hanggang tumagal yung panahon, naipasa pa yung pamahiin sa mga sumunod na henerasyon. At yan na nga, ang 5 sa tradisyonal na pamahiin ng mga Pilipino na hanggang ngayon ay sinusunod pa. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang muna, kaibigan.